iginanta na ang isang pasabog patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, tandaan ko, March 24 yun, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. At sinong when you say utos galing saan? Yung pakingi na listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. Katunying nagbitiw ng pasabog kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibinuking na. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Pero sa totoo lang, mga kababayan, kung hindi tayo kinumpronta ni Pangulong Bongbong Marcos, may inis ba tayo ngayon? At doon pa lang napahinto ang lahat. Katunying mismo ang nagsalita. Pero teka, bago ka mag-react, isipin mo ito. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pinangalanan siyang mga tao. Sabi niya, corrupt daw. Pero may naipakulong ba siya? Pakinggan pa natin si Katunying. Pero in fairness dito sa presidente na to, Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Ang tanong, kung noon wala, bakit ngayon parang mas maingay? Sabi ni Katunying, kung si Pangulong Bongbong Marcos hindi ito inharap, baka tahimik pa rin tayo hanggang ngayon. Tama nga naman, pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa natin naririnig ang lahat ng ito? Atin pa siyang pakinggan, mga kaibigan. Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Sa Aklat ng Kawikaan 12 verse 19 sinasabi, ang katotohanan ay nanatili magpakailanman, ngunit ang kasinungalingan ay panandalian lamang. Kung totoo ang mga binitawan ngayon, ibig sabihin lalabas at lalabas ito kahit sino pa ang tamaan. Pero kung kasinungalingan lang, bakit maraming natatamaan ngayon? Ang koneksyon na hindi mo inaasahan. Naalala mo ba yung mga panahon na lahat ay tahimik? Bigla ngayon, may mga pangalan, may mga akusasyon, pero wala pang hatol. Kaya ang tanong, sino ang nagbubukas ng mga pinto ng katotohanan? At bakit ngayon lang? So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Ibig bang sabihin, may tinamaan sa konsensya? Kung natatawa, ibig bang sabihin, walang pakialam? Pero paano kung ang kasunod nito ay mas malaki pa? Paano kung ito ay unang bahagi lang ng mas malaking kwento? Hindi mo kailangang maniwala kagad. Hindi mo kailangang maniwala kay Katunying. Pero therefore, kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na pasabog, dapat mong bantayan ang susunod na kabanata. Dahil sabi nga nila, ang katotohanan hindi natatago habang buhay. At kapag lumabas na ito ng buo, baka hindi na tayo makatawa. Kung si Pangulong Bongbong Marcos hindi ito hinarap, baka tahimik pa rin tayo hanggang ngayon, sabi ni Katunying. Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Tama nga naman. Pero bakit ngayon lang? At bakit sa gitna ng lahat ng ito, tilahati na naman ang bayan?
Kung galit ka ngayon, ibig bang sabihin may mali sa sistema? Kung masaya ka ngayon, ibig bang sabihin tama na agad ang nangyayari? Pero paano kung ang totoong hustisya ay hindi lang tungkol sa kung sino ang makukulong, kundi kung sino talaga ang may kasalanan? Sa gitna ng lahat ng ingay, mababasa natin ang sinabi ng ating Panginoon Hesus sa Mateo 23 verse 23. Mapapalad kayong mga guro ng kautusan at mga Fariseyo. Ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng inyong mga pananim, ngunit kinalilimutan ninyo ang mas mahalagang bagay sa kautusan, ang katarungan, awa at katapatan. Ito ang dapat ninyong gawin nang hindi pinapabayaan ang iba. Nakakilabot, hindi ba? Therefore, ang tunay na hustisya ay laging may kasamang awa, hindi lang parusa kundi pagbabalik loob. Kung katotohanan ang hinahanap natin, dapat handa tayong tanggapin ito kahit sino pa ang tamaan. Pati kung sarili nating kampo ang mapahiya. Pero kung awa at katarungan ang pag-uusapan, ibig sabihin dapat handa rin tayong patawarin at ituwid, hindi lang manisi. Hindi sapat ang headline, hindi sapat ang pasabog. Kailangan natin ang buong kwento. Therefore, kung gusto mong makita ang hustisya na may kasamang awa, dapat mong bantayan hindi lang ang balita kundi ang sarili mong puso. Dahil kapag dumating ang ating Panginoon Hesus bilang hukom, hindi lang headline ang ilalabas niya. At sa harap niya, walang makakatakas pero may pag-asa sa kanyang hapag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na walang lihim na hindi mabubunyag. Ang niyo pong awa, Panginoon, ay nangingibabaw sa lahat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maawain. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang kinakailangan naming makita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago sa aming mga puso at sundin kung ano po ang nararapat. Gawin din po, Panginoong Diyos, ang niyo pong kautusan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patubayan niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa walang sawa po ninyong pag-aalaga sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.